Ito na po mga kasambahay ang aming pong pinamili para po doon sa home quarantine na binaba po ng ating Pangulo sa buong bansa. At siyempre, para po maging masustansya po ang ating ulam, ang pagkain po natin, gaya halimbawa itong ating mga noodles, ay kailangan po natin itong ating masustansyang gulay, pansahog, ang ating malunggay. At alam naman po natin mga kasambahay, isa rin po ito sa nire-recommenda ng Department of Health na sa tuwing tayo po'y kakain, maging ang ulam, lagi natin lahukin po ng malunggay. Siyempre, hindi rin po nawawala po sa atin naturalmente itong ating karne, ang ating karninas. Kaya kasama rin po ito sa ating inihanda para po sa tuwing tayo po ay kakain, nagkaroon po ng home quarantine, hindi na tayo po pwede lumabas-labas, ay mahalaga po na meron po tayo nito. Siyempre, meron rin po tayong palaman. At siyempre, kailangan rin po natin po yung tinapay. At yan naman po ay tuwing dumarating po yung rasyon. Kailangan din po natin mga kasambay ito pong ating tuyo. Ito ang tuyo, pang matagalan ito, kahit taon maabot. Lalo na po itong tuyo po na ito, ay nako, super alat. Ay napakatipid po na ulam ito. Kapag ito po ang ating inulam, makakarami ka po ng kanin. Kaya lang, baka kagad maubos naman po yung bigas. Kailangan rin po siyempre ito para po sa ating pang-stock. Siyempre, meron rin po tayong sili para po doon sa panigang. Ito naman po yung ating instant din naman po ito. Lalagyan lang po ng tubig po na mainit, pero kailangan na rin po rin natin ng malunggay mga kasambahay. At hindi rin po nawawala sa lahat po ng mga bagay na ito. At tuwing umaga, masarap po yung humihigop ng kape. Ito yun. Kaya meron rin po kaming kape, meron rin po tayong asukal. Kaya sa mga kasambahay po natin na nasa home quarantine, ito po ang maganda pong tips po natin para po tayo tumagal po sa loob po ng isang buwan. At meron rin pong paalala po mga kasambahay ang ating Department of Health. Kanina lang po ay binaba. Nakikiusap po ang ating pong gobyerno na panatilihin po natin ng social distancing. Ang social distancing po mga kasambahay, hindi naman po mahirap ito. At yan po ay magpapasimula sa ating tahanan. Bilang pagmamahal po natin sa ating sambahayan, sa ating sarili, sa ating mga anak, sa ating pong mga kapitbahay, yung ating social distancing ay napakahalaga. Dahil sa pamamagitan po nito, at nakita naman natin, mayroon pong mga bansa na kapag ginagawa ang social distancing, napipigilan po ang paglagana po ng COVID-19 o yung coronavirus. Bakit hindi po natin gawin sa ating pong sambahayan? Dahil kung minsan, yan po ang nagiging laman po ng balita. Marami po tayong mga kababayan na pasaway na matigas po ang ulo. Kaya doon po, sa ating pong mga kababayan, lalo po sa mga kababaihan, tiisin lang po natin na huwag po muna tayo makipag-tismisan, makipagkwentuhan, lalo na siyempre pagka meron kang katismisan, tumatalsik ang laway, delikado po yan sa ating coronavirus. Kaya yan po ang ating pong mga tips. At meron po tayong bilang po ng mga naging biktima itong araw po na ito. Watch my video. Nandyan po, panoorin po ninyo. Pati na rin po yung paraan po ng aking pagkuha po ng malunggay. Siyempre, ng talbos ng kamote. Nasa video, panoorin po ninyo. Ayan. Atin pong ituloy ang laban kontra COVID-19 para po hindi na po ito lumala. Kaya po sana huwag na tayong lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan para hindi na po tayo mahawa o makapanghawa. Kung kailangan naman lumabas, mag-practice po tayo ng social distancing measures. Yun lang po ang maitutulong natin sa ating layunin na masugpo ang ating COVID-19. Alam po namin kayo ay nababahala sa malalaking pagtaas ng bilang ng ating COVID-19 positive cases. Ito po ay maaaring tumaas sa mga susunod na araw dahil mas marami na tayong testing kits at mga laboratoryong pwede na natin gamitin para maproseso ang specimens. Sa kabilang bahagi naman ay mainam na din po ito para ating nalalaman sa habang maaga kung sino ang COVID-19 positive para po sila ay mabigyan agad ng kaukulang agad-alaga. Mas maaga po nating malaman, mas maagang maalagaan, mas mataas ang chance ang makarecover. Kaya kung kayo po ay may nararamdamang simptomas ng COVID-19 at meron po kayong underlying conditions tulad ng cancer, diabetes, sakit sa puso o antapresyon at iba pang sakit na nakakapagpababa ng inyong resistensya, o di kaya naman ay nahihirapan kayong huminga, maaari na po kayong pumunta sa kanila-nilang ospital na malapit sa inyong bahay para kayo ay makapagpa-test.
Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating po mga ka-farmers. Ngayon po, kumbaga home quarantine po tayo. Pero ako ngayon po ay nasa labas dahil nangunguha po tayo ng gulay. Di naman po kasi sa amin bawal po na pumunta po rito sa aming farm. Hindi naman kami lalabas po ng highway. Mahalaga po kasi na tayo po mga kasambahay makalabas dahil para makakuha po nitong talbos po ng kamote. Alam niyo po mga kasambahay, sa palengke po napakahirap po na yung maghanap po ngayon ng gulay. Kaya yung pong tayo po mga farmers na mahilig pong magtanim dito po sa probinsya, hindi po ganong problema pagka ganitong krisis. Meron po tayong nauulam po na talbos ng kamote. At ito po ang talbos po ng kamote natin mga kasambahay, ay medyo marami-rami po itong naitanim na ito. Kaya makakasurvive na. Kasi pagka meron ka ritong talbos ng kamote, meron tayong masustansyang ulam. Kahit ilaga lang po natin ito, the best ang ating talbos. Siyempre, pagka malalagyan pa natin ng kamatis, siyempre kahit pati na rin po ng tuyo, lalong the best mga farmers sa ating mga kasambahay. Sa pagkakataon pong ito, nais lang po nating i-share sa inyo yung pong ating dapat na gawin para po tayo ay maging matipid. Kasi lalo na po ngayon na ibibihira na po tayo makalabas. Isa lang po ang makakalabas, yung meron lang po siyang quarantine pass sa isang bahay. Isang tao lang ang po pwede lumabas at yun po yung padre de pamilya na po pwede pong mamalengke. Kung sa amin po ay medyo malayo po ang palengke, kaya ito na po ang talbos ng kamote. At pati na rin po yung ating mamaya, yung malunggay naman po ang ating kukunin. Maganda rin po para meron po tayong panghalo doon po sa ating mga dilata na iluluto, mga kasambahay. Alam nyo po mga kasambahay po natin, pag hindi po tayo maparaan ngayon pong panahon ng home quarantine, magugutom po tayo. Pero kung tayo pong mga Pilipino ay maparaan, kaya kahit ano ay pwede po natin maging ulam. Ito po ay masarap pong isawg ito sa siyempre walang kamatayang karne. Ano po yung karne? Yun po yung karninas. Dahil yan naman po yung pinamamahagi po sa atin ng ating pong mga kababayan, ating LGU. Kaya lang, pag hindi pa dumating sa inyo po yung relief, ito mga maganda po ang gamitin natin, papalakas din ng immune system ang ating pong gulay, mga kasama, mga ating pong mga ka-farmers. Marami-rami po mga ka-farmers po natin yung ating pong mga gulay na sa pagkakataong ito ay talbusan po ng kamote. Kaya kahit papaano sa pamamagitan po nito ay makakasurvive na. Hindi lang po ang isang pamilya, dalawang pamilya. Dahil ang talbos po ng kamote, habang iyan po ay tinatalbusan po natin yan, dumarami po ang talbos. At masarap po yan sa atin. Lalo na po ngayon, panahon po ng home quarantine, the best po yan. Sa palengke po kasi wala ka na po makita ng talbos. Kahit man po yung pecha, halos wala na. Siyempre, ang gagawin po natin, yung pong mga tanim po natin gulay, ang ating pong iluluto. Dahil di na po tayo halos po pwede pong lumabas po ng palengke, maliban na lamang kung meron kang quarantine pass. Ito po mga kasambahay, nakapitas na po ako ng ating talbos ng kamote. Ayan, sariwan-sariwa kasi katutubig lang po ito. Kaya napakaganda ito sa ating katawan, masustansya. Panlaban po natin sa COVID virus, kaya COVID-19. Kaya napakaganda nito mga kasambahay. Dahil ang ating pong talbos ng kamote, pwede natin itong ilagay sa sinigang. Pwede natin ilagay kung saan man po tayo magluluto. Pwede naman po natin ito prituhin, sabi ng itlog, tsaka po ng tuyo. Sabayan po natin ng kamatis na sausawan. Naku po, nakakagutom. Kaya alam nyo po mga kababayan, pagka po ang tao po ay nakakulong po sa bahay, kung ano-ano po ang mga naiisip na pagkain. Kaya kung minsan sa halip na makatipid, lalong lumalakas po sa pagkain. Totoo po yun, lalo na pagka natetense po ang tao. Doon po sa ating po mga nababalita sa radyo, sa TV, ukol po sa COVID-19. Ang tao ay parang, kumbaga, nagkakaroon na po ng alarma. Iba, sa sobrang alarma po sa COVID-19, idinadaan na lang po sa pagkain. Iba naman po sa tulog. Maganda naman po yun kasi pag maraming araw pong tulog, ay iwas po sa COVID-19 o yung tamahan ka ng virus. Siyempre, mahalaga rin po yung meron po tayong mga masustansyang gulay na ating pong
makakain. At ito po ang ating talbos ng kamote. Kaya maswerte ka kung ikaw po ay probinsyano, walang problema sa iyo ang gulay. Pag ikaw naman ay nasa Manila o nandun po sa Kabayanan, napakahirap humanap ng gulay. Alam niyo po mga kasambahay, sa panahon po ng kagipitan, lagi po nating maaasahan at napakasustansyang gulay ang ating pong malunggay. Ayan po mga kasambahay po natin, isa po itong malunggay na nire-recommenda ng ating Department of Health na mabisa po ito na panlaban, pampalakas ng ating immune system para po tayo mga kasambahay ay magkaroon ng lakas ng ating pangatawan ay kumain ng ating malunggay. Ito pong malunggay po na ito ay napaka-the best, hindi lang po ito pambakod sa kalamansi, kundi bagkus ito rin po ay pakinabang sa ating katawan. Kaya ito, pwede po natin itong magluluto po tayo ng payless or noodles o anuman pong bagay, ay po pwede po nating sahugan po ng ating tinatawag na malunggay. Kaya ito, napakahalaga at the best sa ating pagkainan, yung pong ating malunggay. Lalo na kung ito po ay meron po tayong sanggol o bata na pinadedede ng inyong pong misis, the best po ito, yung ating malunggay. At kung halimbawa, kung yung pagkain po natin, ang ulam natin ay wala pong sustansya, lalo na po yung marami po ngayon, lagyan lang po natin itong ating malunggay, the best yun, magkakaroon po ng sustansya. At halimbawa po mga kasambahay, meron po tayo maraming malunggay at talagang totally lockdown na hindi na tayo po pwede pong palabasin po ng bahay. Ang gawin po natin, pumitas po ng daon ng malunggay, saka po natin ibilad, may stock na po natin yan. Kada tuwing tayo po magluluto, ilagay lang po natin ang ating malunggay. Kaya maswerte po yung pong mga nasa probinsya. Dahil pagka tayo po ay nasa probinsya, wala tayong problema sa gulay. Wala po tayong problema sa ulam. Ang problemahin mo lang ang bigas. Sa bagay dito sa Nueva Ecija, mayaman po sa bigas ang Nueva Ecija. Kaya lang, yun lang po may pera. Pero pagka wala pong saka, hirap din ang kabuhayan dito po sa Nueva Ecija. Kaya maganda po ngayon pong panahon ng quarantine ng lahat ng ating mga kababayan. Ito ang maganda po nating tips na ating ulam, ang may halong malunggay. Masarap po sa pakbit yan, masarap din po yan sa noodles o doon po sa sardinas. Yan ang the best na ating panghalo. Kaya advantage din po mga kasambahay pagka po tayo po ay masipag magtanim, meron po tayong aanihin. Pero yung pong mga hindi po makapagtanim, lalo na kung wala naman pong lupa, lalo sa Metro Manila, hirap po sila magtanim. Iba naman po yung maparaan. Kahit po sa pasulang ay nakakapagtanim po ang ating mga kababayan. Kaya ngayon, hinaharvest na po nila yung kanilang tanim. Ngayon din naman, hindi naman po tayo... Ito pa ang masarap na ulam at masustansya. Siyempre, ang ginulay na mais o tinatawag po nating swam. Yan, sahog po niya yung chicharon. Kahit mumura na chicharon po, pwede po yan. At siyempre, number 1 po dyan, ang ating malunggay. Ako, napakayaman sa sustansya po nito. Kailangan po natin ito, mga kasambahay, ang ating malunggay. Yan, luto na. At maya-maya, kakain na po kami. Yan. Titimplahin na po natin itong ating kalamansi juice para mas masarap ang ating pagkainan. Pagkakataon ito mga kasambahay, tayo po ay kakain na. Halina, tayo po, kainin na po natin itong ating masarap po na ginulay na mais o tinatawag po na swam. Yan. Alam niyo po mga kasambahay, napakasustansya po nitong ating malunggay, pati na rin po yung mais. At syempre, para po medyo may lasa-lasa, ilagyan po natin ng chicharon. Kumain ka na, Bocho. Yan, ilagyan po natin ng ulam po ang aking anak. Yan. Dami mong pagkain na, huwag ka magsasayang ng pagkain dahil sa panahon ngayon kailangan natin ng magtipid. Mga kasambahay, ito po ang tips po natin sa inyo. Kung tayo po ay magsasaing po ng ating kanin, tansyahin po natin yung sakto lang. At kung halimbawa po na sumobra po ang ating sinaig, pwede naman po natin itong isangag para po ito hindi masayang. Siyempre, pagka po nahiri na po mga sambahay, meron po tayong calamansi juice.
napaka-the best po ito. Siyempre, mayaman po ito sa vitamin C, kaya kailangan po natin ito. The best. Halika, kakain po tayo mga kasambahay. Sa panahon po ng krisis, kung hindi po tayo maparaan, baka hindi po tayo makasurvive. Kaya kailangan po natin mga kasambahay, todo tipid ang ating pong kailangan gawin. Mayroon po tayo umasa doon po sa LGU, dahil pagka walang dumating, automatic tayo po mismo ang gagawa po ng ating pamamaraan na ating pong alam. Inalasahan po akong pork. Lagyan pala ni Mrs. po ng pork pala itong ating ginulay na mais. Kaya lalong sumarap yung pong ating ginulay na mais. Kaya pwede po natin gawin ito mga kasambahay. Itong ating malunggay. Tapos yung mais. Ating pong igisa. Lagyan natin si charon. O ano man po pwede natin isahog. At siyempre, pinaka-the best po diyan, yung ating munang panalangin bago kumain. Mahalin natin, baka may virus yan. Aalisin po ng Panginoon Diyos po yung virus po na ito para linisin po ang ating pagkain. Okay po mga kasambahay, tapos na po kami kumain. At ito po, pakikita po namin sa inyo. JB, taas mo yung plato mo. Pakita mo. Yung kutsara. Yan. Yan. Malinis. Baka may mumu pa sa iyo, ha? JB. Kaya sa panahon po natin ngayon, dapat wag po tayo magsasayang kahit ultimo namumu po yan. Napakahalaga po niyan, lalo na po ngayon panahon ng krisis. At kahit hindi po panahon ng krisis, pangit rin po yung pag-aaksaya po ng bigas o kanin. Kaya kailangan, lagi po tayong maging masinop sa lahat po ng bagay. Kaya sa pagkakataong ito, minsan po kung natin kalimutan, mag-subscribe sa aking pong YouTube channel at gayon din po sa Kalamansi Trivia. At huwag po natin kalimutan, pati na rin po mag-like sa aking Facebook page. At minsan pa, ako po si Kuya Berhel Bunag. At minsan pa ako po ay nagpapaalam na po sa inyo at bumabati ng isang magandang araw. At sana po pagpalain po tayo ng Panginoon. Idalangin natin sa Diyos, malagpasan po natin itong lumalaganap na sakit na COVID-19. At salamat po sa Diyos. Magandang araw po sa inyo.